Network Entertainment. Yun. Good evening guys. Sabado na naman and automatic, kagaya nga ng lagi namin sinasabi, Saturday is another day para sa episode ng The Red Door Podcast PH, and kapag Sabado, alam nyo na merong tayong special guest. Special guest. At saka ano to? Medyo special special tong guest natin ngayon kasi First time. First. Dati meron tayong guest na hindi siya nag-ghost hunt siya before, di ba? Hindi. Hindi ba siya? Ayun. Ito talaga ghost hunter talaga yung ating special guest ngayon. So pataas ng level yung nagiging guest natin na nag-uumpisa lang sa mga horror content creator hanggang sa nakaraang Sabado is nag-aaral talaga about sa cryptids. Tapos ngayon naman ay isang ghost hunter. Mm-hmm. Pero bago yan. Mm-hmm. Basa muna tayo ng mga comments sa mga past episodes. Meron ka dyan? Go. Ito, unahin ko na to kasi lagi ko to nakakalimutan. Nag-remind na siya. Shout out nga pala kay Mamat. Ito Mamat, ito na yung pinaka inaantay mo. Sa Mamat naman at nabanggit ka na. Sabi niya, "Good evening po, Titos. Since na-discuss po ang about sa sleep paralysis, I'll share a short story about my experience sa sleep paralysis. It happened last year. Can't remember what month. I usually experiencing sleep paralysis to the point na sanay na ako at I know the routine to break from the paralysis, which is galawin yung fingers sa paa. Tapos sinasabayan ko ng prayer while it's happening. Then come this one time, nag-sleep paralysis ako na nasa loop ako. Once na makabreak ako sa paralysis, uulit na naman at babalik ako sa original position ko na almost 6 to 7 times. Naulit hanggang sa pinaka-last loop. Doon ako kinabahan at may nakita na akong dark, shadowy figure na pinipin down ako para di ako makaalis sa paralysis. But still, power of prayer reigns pa din at nagising na ako sa loop of sleep paralysis. Thank you and more powers sa podcast." Maraming salamat din, Mamat, sa suporta sa lahat ng episode ng The Red Door Podcast PH at sa pag-share ng iyong short story about sleep paralysis. Thank you so much. Shout out sa iyo, Mamat. Sa akin naman ito, galing to sa last episode natin, nakasama si Livester. Galing to kay Penguin 15 ulit. Sinoutout mo ata siya, pero ngayon sabi niya, "Salamat mga tito sa shoutout from Davao po. Gawa ako ng fan art nyo after ng Inktober." Haha. Uy! Ibig sabihin ano pala siya? Artist pala. Kaya pala Kaya Penguin. Inktober. Oo. Kaya ink pala, kaya may ink sa pangalan. Galing. Tumatanggap ka ba ng shoutout? Tapos ano nga pala, ayun, since nasa Davao ka, sana hindi ka naapektuhan nung nangyari dyan recently. Oo, tama. Mga kababayan natin from Davao, mag-ingat always, mag-pray. Ayan, dahil sunod-sunod ang nararamdaman nating natural disaster. Nung nakaraan sa Cebu. Kanina lang meron. Meron na naman saan? Sa saan ba yun? Basta somewhere Batangas. Di ko alam eh. Basta meron kanina. Nakatakot. Ito nakita ko nga eh. Pagbukas ko kagad ng feed, meron ulit. Meron nga ulit, Davao Oriental ulit. Magnitude 5.8. Kakatakot. Grabe, sunod-sunod. So, prepare tayong lahat. Ingat kayo guys. Prepare kayo ng mga go bag nyo. Tapos, yung mga kailangan. Oo. Duck cover hold. Tsaka lagi kayong parang ang pinaka naiisip ko dyan, lagi kayong kung nasaan man kayo, lagi kayong magtabi ng tubig. Yun yung pinaka-importante. Ito yung mga pinaka-nakakatakot talaga eh, no? Worst mas comes to worst kasi. Oo. Makaka-survive ka, pero baka sa dehydration ka naman kaya lagi magtabi ng tubig. Ikaw, magtabi ng Coke lagi kasi hindi ka naman tutubig. Oo, katabi ko Coke. So lagi ako dapat may nasa bewang na Coke mismo. Ayun.
So, nasa almost 5 minutes mark na tayo. Paps, sino ba yung guest natin ngayong gabi? Ay, ayun. Una natin siyang nakita sa isa sa episode ng The Red Door Podcast PH kung saan nandun si Miss Lian. Oo, Rainbow. Yun pala, oo, tama. Si Miss Lian kasi is dati na naka-experience din ng ghost hunt. Tapos, nakita natin siya na nag-comment na parang, isa rin pala siyang ghost hunter. Yan. Pero ito yung yung talagang, yung content niya is focus talaga sa pag-ghost hunt. Ibig sabihin, pupunta to sa mga, abandoned places, haunted places, tapos tinitignan niya talaga if merong presence siyang mararamdaman. Hindi, mas maganda siya yung magkwento kung ano nga ba yung ginagawa niya sa kanyang content. So, without further ado, partner, ayan. Without further ado, i-introduce ko na yung guest natin for tonight's episode, si Sir Aaron, or kilala as Anywhere TV sa YouTube or sa ibang platforms. Ito siya. Yun, nice. Hi, Aaron, kamusta? Hello mga tito. Katito ko. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat sa pag-accept ng invitation na maging guest dito sa May The Red Door Podcast PH. Ayan, so una ko sigurong tanong, paano ka nag-umpisa sa ghost hunting? Before, nung una ka palang gumawa ng content about ghost hunting na talaga? Bali, yung first content ko talaga, ghost hunting talaga. May fascination kasi ako sa sa mga haunted places, mga ganun. So, ano yun? Bali, So, nag-start ako, around, pandemic time siya, nag-start ako. That time, nasa ako nun bali, nasa quarantine ako kasi galing ako abroad. Umuwi ako ng Pinas. Tapos, quarantine ako sa Marriott Hotel for 7 days. Ang ginawa ko, naganap ako ng group sa Facebook na may gusto sa mga paranormal, mga ganun. Tapos nakahanap ako, tapos nagkaroon ako may grupo ako dati. Tapos nung natapos yung pandemic, nung quarantine ko, bali, nag-decide kami na magkita kaming tatlo. Sabi ko, ghost hunting tayo, first try. Ayun, doon nag-start, tapos tuloy-tuloy na. Naka-mute ka, James. Mahilig ka sa horror. Nawawala-wala ka? Ibig sabihin ba nun, mahilig ka talaga sa horror? Kaya Naka-mute ka na naman, napindot mo. grounded tong port. Ibig sabihin ba nun, mahilig ka talaga sa horror, kaya yun ang naisipan mong gawin na content? Mahilig talaga ako sa horror. Kahit parang hindi na nga ako natatakot sa mga horror movies. Yung likod mo, puro horror movies. Oo nga, no? Ito, siguro curious halos lahat dito. Yung pinakaunang haunted place na napuntahan mo, tsaka feature mo sa content mo, and ano yung experience nun? Nung una, dyan sa may Tikling, sa may Rizal, meron dong abandoned mall. Bali, yun ang first subo ko sa ghost hunting. Yung yung sa may tapat ng Rowenas. Doon. Bali, medyo pa ako noon kasi medyo takot pa ako kasi pag napupunta ako sa dilim, natatakot pa ako noon. Sabi ko, ba't ganito? Tapos siguro yung unang bali 3 kami ron na buti nga kami nga huling nakapag-vlog doon tapos bago pinagbawalan ng papasukin yung iba Alam mo yun, Paps? Alam ko yun, sa may tapat ng Rowenas. Yung may paglagpas, yung may Tikling, tapos paakyat ka na papuntang Antipolo simbahan. Yun yung yung abandonadong mall doon na kasi lagi ko yung nadadaanan kapag papunta ng simbahan ng Antipolo. Tapos naalala ko na may nag-post sa Facebook ng mga ng mga shots sa loob. Kasi nauuso natin yung backroom, liminal spaces. Yung itsura ng loob ng mall na yon, dahil abandonado na nga, is parang mga backrooms.
Kaya naalala ko yung mall na yan. Oo. Oh, kamusta? Meron ba kayong na experience May na kakaiba? ano lang, parang ano yung may part doon na parang bumalibag yung pinto na wala namang hangin. Parang skeptic pa ako, baka kasi yung kasama ko sinipa nung kasama ko para may paramdam lang Parang pero malayo naman siya parang ewan ko, parang ano pa rin, skeptic pa rin ako doon sa part na yun. Kailan to? Anong taon to? 2021. So matagal na rin. Before pandemic, no? So, yun yung pinakaunang-unang content na ginawa mo sa Ghost Hunt. Yun. Tapos, sa lahat ng mga nagawa mong content, ano yung parang pinaka-paborito mo? Saan yung lugar at saka bakit mo siya naging paborito? Ang paborito ko yung Villa Epipania sa may Pampanga. Yung lumang bahay doon. Na-feature ni Jay Taruk sa bang palabas yun sa 7. Nagpi-feature pa si Jay Taruk noon mga lumang bahay. Bali, isa yun sa mga paborito ko yung Villa Epipania saka yung Diplomat Hotel. Diplomat Hotel, oh. Sayang, parang... Bawal na kasi, no? Bawal na kasi nung pumunta ako dyan nakaraan sa Diplomat Hotel. Gusto ko sanang pasukin. Kaso bawal na kasi dahil sa mga falling debris daw. Hindi ito maiwasan. Nire-renovate ata nila sa loob Parang naayos sila. Tsaka dinudungaw ko yung fountain yung fountain na nasa loob. Kasi doon daw yung mga bungo yung mga bungo ng mga madre. Nandun daw sa may fountain na yun Doon Bali, naging raw yun Fountain of Blood ng mga bata. Doon pinugutan yung mga bata sa may fountain. Kaya nakakatakot talaga. Wala nadudungaw believe it or not, pag nandun ka sa madaling araw, ang daming boses. Marami kang maririnig na boses na parang hindi siya nakaka-capture ng camera pero maririnig mo sa tenga mo parang may nag-uusap na babae. Meron ka may video ka nito, no? Nung Diplomat Hotel kayo. Meron ako yung yung may naglakad sa bintana doon sa deep. Pinuntahan ko kasi yan mag-isa ako. 11 parang 10 PM ako dumating diyan hanggang alas 3 ako ng madaling araw. Bali, sinolo ko yung buong Diplomat Hotel. Kapag may oras mamaya silipin natin. Gusto mo i-view natin dito, Paps, o Pwede. o ngayon na? Meron ka bang specific na video na para sa pinaka kasi yung goal talaga 'di ba is hindi ko alam kung yun pero parang kung ako gusto ko makita or yung caught on cam na mga multo talaga. Meron kang ano yung pinaka matinding manifestation o kung ano man yung tawag doon na nakita or nahuli talaga sa camera na experience? Sa pag sa ghost hunting talaga, sa totoong ghost hunting, mostly mga boses talaga nakaka-capture. Yung manifestation na nagpapakita, parang birang-bira. Gaya nung sa Diplomat Hotel, hindi ko pa sure kung reflection siya ng ilaw. Dun, kasi gumagawa ako ng intro that time, nasa labas ako, tapos yung camera ko nasa likod, tapos naglalakad ako papasok doon sa Diplomat Hotel. Tapos paglakad ko sa may bintana, may tumawid na parang shape ng tao doon sa bintana. Tapos parang skeptic ako kasi hindi ko kasi alam kung ilaw siya or talagang parang imahe ng kasi shape siya ng tao Tapos yung ilaw ko ginagalaw-galaw ko, hindi siya nagbabago, dire-diretso lang yung lakad niya. So malayo din yung lakad niya, hindi siya yung parang isang daan lang. Natatandaan mo pa ba dun sa video mo kung nasaan siya banda? Napakita. Sana siya parang malapit sa fountain siguro. Ano yan? Parang bandang fountain siguro siya. Pero parang hallway, papunta ng fountain. Nasa hallway siya sa loob. Okay. Sinisilip ko kasi ngayon yung video sinusubukan kong maispatan kung saan mo banda diniscuss. Nilagay ko siya sa bandang gitna Parang bandang gitna yung part Okay. Sorry. Ay, yung isa naman sa Villa Epipania, sinubukan ko matulog mag-isa ron sa Villa Epipania.
Tapos meron kasing master bedroom doon, meron siyang master bedroom. Yung kama ng mag-asawang matanda, napatay na, matagal nang patay yun eh. Bago ako humiga ron, may sumitsit sa akin, galing sa loob ng cabinet. Anong ginagawa mo kapag may mga ganun ka experience? Natatakot ka pa ba nung time na yun? Or yun yung mga time Yung- na hindi ka na naapektuhan? Yung gulat factor nandiyan pa rin, yung di nawawala eh. Pero yung takot na papasok ko sa dilim, wala na eh, na-overcome ko na siya eh. Tapos nung humiga ako, natulog ako, parang 2 hours ako natulog doon sa loob eh, nakahiga ako sa kama eh. Tapos nung may parang kumatok doon sa pinto, parang 3 knocks siya eh, kumatok doon sa pinto. Doon ako nag-decide na bumaba na. Baka kasi nagalit eh, kasi nga humiga ako doon sa kama nila eh. Oo. Alam mo, Pero ano eh, go. alam mo, sinisilip-silip ko ngayon yung video mo. Natatakot din ako eh, kasi parang nilalagay ko yung sarili ko sa'yo, na parang kaya ko ba to? Question lang no, mag-isa ka lang talaga dito or may kasama kang iba? Minsan may collab ako, pero most of the time mag-isa ako eh. Parang mas prepare ko kasi mag-isa para tahimik talaga. Kaysa may kasama sa Grabe. pagbablog. Oo, grabe na. Kami kahit horror yung ginagawa naming content. Parang ito yung hindi namin kakayanin na gawin. Yung pumunta sa isang abandonadong lugar tapos mag-vlog. Naiisip nga namin dati na parang kahit dalawa na kami hindi mag-isa. Parang takot pa rin kami, pero ikaw na mag-isa, grabe. Salute, galing. Mas takot ako sa minsan kasi diba pag mga abandon, may mga nakatira diyan eh. Mga Oo. squatter. Mm-mm. Doon ako natatakot, baka kasi ma-hold up ako kasi may mga dala akong device eh. Mas takot ako ron kasi doon sa makikita ko na multo doon sa loob ng abandon. Meron kang na-experience na ganun? Yung isang bahay na pinuntahan ko sa Parañaque, may natutulog doon sa ilalim ng hagdan. Nagulat ako kasi naririnig ko may humihinga. Sakto yung naka-live ako. Sabi ng mga nanonood sa akin. Sabi sa akin na, "Idol, may humihinga." Naririnig ko rin na nahanap ko. Pagtingin ko may homeless person doon sa ilalim ng hagdan, natutulog. Natakot ako eh. Baka hold upin ako eh. Oo, grabe, nakakatakot yun, no? Kasi parang hold up to. Naka-live ka ngayon, shoutout mo ako. Diba? Bila kang ganun. Hindi, pero sabi ko sana, wag mo na ako hold upin, shoutout na lang kita. oo, no? Oo. Tsaka sa'yo na to, Spirit Bell. Diba? Anong gagawin mo rito? Pero, oo nga, tama nga, nakakatakot na nga yung gano'n na may mga experience kang kababalaghan sa isang lugar. Pero mas nakakatakot if yung bigla kami makita nandun sa loob, no? O kaya, baka kasi, paglabas ko nga nangingi pa ng pambili ng alak eh. ayun Sa na. pengin pambiling alak, sabi sa akin. Binigyan ko nga 50 para hindi na Ayun. bumalik. Yun pala yung espiritu na nandun. Espiritu ng alak. Ng alak. Pambihirang pati. Nakikilan pa ako eh. Oo nga eh. Sa mga pag nag-ghost hunt ka, ano yung mga kagamitan na ginagamit mo? Yung mga meron akong REM pad. Bali, binili ko pa sa abroad yun eh. Tapos, meron akong spirit box, EMF, tapos, meron akong Ouija board. Pero ang mas gusto ko talaga yung REM pad. Ang pinaka-effective kasi yun eh, sa spirit box. Nandyan ba siya ngayon? Sa mga hindi familiar, ano ba yung ginagawa nitong REM pad tsaka spirit box na to? Yung REM pad siya, meron siyang nakaka-detect siya ng electromagnetic. Kasi tayo may kuryente tayo sa katawan, may magnetic tayo. Once na papalapit ka doon sa antena ng REM pad, tutunog siya eh. Pag mas malapit, yung ilaw niya magwawala na. Kasi 'di ba yung spirits, mga kaluluwa, made of energy. Kaya ginawa yung REM pad na yun. Tapos pag nagbabago yung temperature, yung ilaw niya sa gitna, nagre-red siya pag lumalamig. Tapos pag lumalamig, nagbo-blue siya. Pag mainit, nagre-red yung ilaw. Kaya pati yung temperature nakukuha niya. Tapos yung spirit box. Sorry po.
Hindi, sige lang. Yung spirit box, ano naman yung spirit box? Spirit box siya, ano siya, para siyang radyo na maliit. Tapos meron din siya antena. Ano na, ang purpose niyan man, frequency siya, tumatalon siya sa kada station na mabilis, milliseconds. Mm. Pag nakabuo ka ng word doon na ganun kabilis, ano yun, legit yun. Ang galing. So parang yung kung paano magsalita si Bumblebee sa Transformers, 'di ba yung Ganun. Di ba kung kumukuha siya ng kada station ng mga boses, ay pinagsasama-sama. Pag nakabuo ka ng word doon, kunwari, pero mas effective, magtatanong ka muna. Kunwari, ilang taong ka na, tapos pag 18, sasagot na ganun. Masagot siya. Nare-record yun? Meron siya, may picture siya na pwede mo i-record yung yung conversation nyo. Grabe. Galing, Mas no? legit siya kaysa dyan sa mga apps sa cellphone. Oo. Kasi yung sa cellphone, preloaded na yun eh. Nandun na yung mga word na sasabihin ng Pwede mo, pag binili mo nga yung full version niya, pwede ka maglagay ng word na gusto mo eh. Correct. Gusto mo, So para sa yung mga laruan gusto na mong lang. word na nakakatakot, pwede rin. Katulad nga nung napag-usapan namin isang beses, hindi ko alam kung napanood mo yun. Yung may napanood akong Ghost Hunter na meron sila nung application na yan. Tapos parang ibinibase na lang nila yung kwento nila dun sa may kung ano yung lumalabas na word. Kaya natatawa ako nung pinapanood ko. Kasi parang Yung ibang Ghost Hunter ganun, parang kunwari, sinabi babae. Multo ka bang babae? Parang sila na yung sumusunod sa imbis na ikaw yung nagdidikta ng conversation, parang ginagawa niya ng istorya. Tapos sumagot yung 18. 18 years old ka. Parang hindi ka naman nagtatanong eh. ganyan, Parang kung ano lang ibubugan ng cellphone, yun lang yung gagawa ng istorya. Ganyan nga yung Dapat nakita ikaw ko. yung nagdidictate ng Oo. Sabi kasi dun sa may application, cigarette. Sabi niya dun sa kasama niya, nangingi ng sigarilyo. Cigarette. Kasi lumabas yung word na cigarette eh. Kaya ang ginawa nila, nag-alay sila, sigarilyo. Kaso natatawa na ako dun sa ibang words kasi parang wala namang kinalaman. Pero ginagawa na lang nila para magdugtong. Anyways. Ganun ginagawa ng iba. Meron akong experience sa may La Union, yung haunted resort sa La Union. Umaga yun tanghali, nag-spirit box ako ron. Ang tanong ko, sabi ko kung may namatay bang bata rito, may nalunod ba? Tapos sumagot, oo. Sabi ko, ano pangalan ng bata? Sabi niya, ano ba pangalan? Bibilanggit siya, ano pangalan ng babae? Nagulat nga ako parang pagka sa tanong ko, sagot siya agad, ang bilis eh. Parang Doon yun sa may sinasabi mong yung nag-change ng frequency, doon sumasagot. dun sa spirit box. Spirit Mas box. mas legit siya kaysa yung mga apps. Anyways, may tanong pala ako, kasi nabanggit mo kanina yung about sa temperature. Pagka may presence sa paligid, anong nangyayari sa temperature? Lumalamig o umiinit? Sabi kasi pag malamig daw, may spirits daw. Pero pag mainit elemental eh. Pag uminit yung lugar, elemental yung nandun. Tapos pag malamig, pero most of the time malamig eh. Pag nag-explore ako, lumalamig, nag-iiba yung temperature. Tapos parang sumasakit yung ulo ko. Siguro dahil sa dahil sa mataas na amount ng energy sa paligid, kaya parang sumasakit yung ulo mo, no? Sabi raw nila pag sumasakit ang ulo, parang lumalaki yung ulo mo. Malapit lang daw sila sa'yo. Ang dami ng ganyan yung lumaki na yung ulo O iba pa ba yun? Iba ba yun? Mga nagkaroon lang ng kaunting lumaki na yung ulo. Siguro guided by spirits. May gusto kong itanong eh. Before ka mag-start nung ghost hunting, meron ka bang mga inaral, lalo na nung gumagamit ka ng mga gamit, parang inaral mo ba or parang nanood ka nung mga ibang nag-ghost hunt? Kasi ako nanonood nun kay si Franco TV. Yung Ghost Hunter yun sa Amerika. Most of the time solo siya eh. Mag-isa lang siya. Tapos nakikita ko yung mga gamit niya. Sabi ko gusto ko magkaganto. Kaya nag-invest din ako sa mga equipments eh.
Pero yung mga orasyon bago mag-start wala naman. Dati meron akong Saint Benedict na suot-suot. Binendisyonan yun eh. Nung bago pa lang ako, sabi ko, ba't magsusuot ako nito? Sabi ko, mas gusto ko nga nilalapitan ako eh. Para may content ako eh. Magsusuot ako nito, di nag-alisan yung mga nag-alisan yung mga multo. Wala akong Ay, oo, wala akong tama, no? Makes sense. Oo. Kasi for example, pag kunwari, 'di ba may mga kunwari sa Clark, Pampanga, 'di ba? Mm. Yung haunted na places doon, tapos may multo, tapos may ano na naman, may ghost hunter na naman. Lapit natin. Ay, wag, naka Saint Benedict eh. Siguro sunod na nila. Parang ganun siguro yung magiging isip nila eh, no? Tingnan natin yung susunod. Ay, yan, walang Saint Benedict. Ano natin yan? Lapitan natin. Anyways, na rin sa akin sa Gabi ng Misteryo sa DCRH. Tinanong ako nung isa rong medium. Sabi sa, anong mga pangontra mo? Mga medium, mga espiritista. Sabi ko, wala akong ginagamit na pangontra. Sabi ko nga, ghost hunter ako, naghahanap nga akong multo, tapos magsusuot akong pangontra. Hindi nag-aalisan yung multo, sabi ko sa kanila. Kaya. Anyways, Makes sense. nabanggit mo na rin si Franco TV kanina. Sino yung parang pinaka-inspiration mo pagdating sa paggawa ng content ng ghost hunting? International tsaka local. Sino yung inspiration mo? Sa local, wala eh. Wala akong idol. Kasi gusto ko kasi unique eh. Ayoko may pinagagayahan. Pero sa abroad, mas gusto ko sa abroad si Franco, tapos sino ba? Si Franco, wala na eh. Si Franco lang talaga ang trip ko sa sa local, wala eh. Ito okay lang kahit di mo sagutin ng specific. Meron ba rito mga dito sa local, mga creators na masasabi mong fraud? Marami. Kahit di specific kahit di specific. Kasi parang ako, iniisip ko minsan, merong mga gumagawa ng ghost hunting content na for the content, di ba? Marami bang ganung klase ng creators na nakikita mo? Marami. Mga taga Mindanao. Yan. Marami diyan. Yung mga manananggal, kilala ko yun. Tsaka yung Kilala ko. tsaka yung nagka-cannibal, yung parang pumunta sila sa Amazon forest ko, no? Tapos may cannibal. Oo. Saka yung mga kulto-kulto, ayan, kilala ko yung mga yan eh. Yung may mga nakita na nakaganon, tas Oo. ang ginagawa niyo dyan? Ganon. Pero Yung iba yun, naman, for the entertainment talaga yung ginagawa nila. Parang open naman sila na parang Hindi sila umaamin na fake eh. Ganun. Parang ayaw nilang sabihin na fake sila. Para yung excitement ng manonood nandun pa rin. sa bagay. Pero in fairness may napanood ako na video nung manananggal. Yung nahanap nila yung kalahati, yung lower part, tapos yung may mga laman loob. Grabe, sabi ko, ayos kung may maniniwala dito. May mga taong maniniwala sa ganun. Tsaka magaling yung mag-edit. Oo. Tsaka in fairness, ang ganda ng prosthetics Ang ganda ng pagkakagawa ng katawan ng manananggal. Parang may budget. May budget sila. Oo, minadgetan eh. Yung iba naman, hindi naman gumagawa ng ganun. Parang ine-exage nila yung eksena. Parang kahit wala namang gagawa nila ng exaggeration yung nangyayari. Kahit wala namang pinapakitang multo. Ganun ginagawa ng iba. Sorry. Feeling ko nga, kung ako, manonood ako ng mga ghost video, parang mas papaniwalaan ko pa yung walang nakita. Yung walang nakita. Yun kasi yung problema sa mga sinanay nila yung mga taong may nakikita. Kaya pag nanood sila ng legit, talagang, syempre, mag-explore ka, walang nakita. Ay, pangit, boring. Oo, yun nga eh. Reality kasi, sabi, nasanay silang may nakikita doon sa isa, itik na itik, parang siksik-liglig yung bulto eh. Naka-premium. Yung babi. Tapos pagdating sa'yo, walang makita. Sabi ng mga, parang, syempre naboboring na sila. Iba na yung trip nila kasi nga, nasanay sila doon sa isa eh. Kaya yung Indonesia, gumawa sila ng kanilang style, 'di ba? Yung tinatadyakan yung multo. Binubugbog yung multo. Sila yung umaaway.
Inaabangan pa nga ng kahoy yun pag isang silip, boom, pinapalo eh. Sana na rin yung mga aswang sa Indonesia rin, di ba? May mga aswang dun yung mga gumagapang. Oo. Marami. Doon ginaya ng mga taga Mindanao yun yung mga ganong style. Yung mga aswang na gumagapang. Pero pangalan yung duwende naman. Pinapakanta niya yung duwende ng happy birthday. Oo. Ewan ko kung may naniniwala pa ron Lahat nga ng event kunwari, may lindol. Nawalaan po nung duwende ko na lilindol. Pinoy yan, Pinoy. Pinoy, taga Mindanao din. Nakakatawa yun no? Parang, hindi, siguro na lang din natin, isipin na lang din natin na baka may mga ibang tao na alam naman talaga na peke, pero parang for the sake na ma-entertain sila, baka yun yung... Pero ako para sa akin, kung walang makikita, lalo na nung napanood ko yung may pinanood akong video mo parang yung journey ng pagpasok doon sa lugar, tapos yung pag-explore, yung parang kung ano yung makikita mo, nakakatakot na sa akin kasi ang dilim, mag-isa ka, tapos parang yun pa lang magbibigay na sa akin ng feeling ng takot. So parang hindi ko kailangan. Ako nga may part sa akin na gustong makita. Pero enough na yun parang kung naghahanap ka ng kung nag-e-expect ka na may multo lagi, parang mapapaisip ka rin kung totoo pa ba to, kasi parang laging meron Oo, ako nga kanina sinisilip ko yung video niya dun sa may Diplomat Hotel, knowing the history ng Diplomat Hotel. Tinitingnan ko yung niya, yung footage niya nung habang naglalakad-lakad siya. Natatakot na ako regardless kung meron ba siya makita o wala, kasi nga nilalagay ko yung sarili ko dun sa niya, sa mga paa niya during that time, na yung feeling na mag-isa ka lang, tapos titingnan mo yung lugar, hindi mo alam kung meron ka bang masasagap na something or wala. Nakakatakot na yun para sa akin. Pag mga ganyan ba, kailangan ng permit dun sa lugar? Or hindi naman lahat kailangan, pupunta ka lang? Minsan under the table yung mga ganyan. Babayad ka talaga nag-ano rin kami, nag-i-invest din kami sa mga bantay. Anong inaano nyo? Hulaan ko binabayad nyo, alak. Yung katulad kanina sa mga. Minsan pagbantay, mga CQ, Pera talaga. Pera talaga yan. Kala ko JC. Kunwari, susumbong ka niya. Di pwede, gaganon pa yan. Papataas pa ng presyo yan. Di pwede, galit kung pero pag mga ganyan talaga, may bantay talaga na kailangan. So, kailangan pala puntahan mo muna yung lugar para tanungin mo kung sino yung bantay sa lugar. Muna kami, nag-ocular visit muna kami, ganun. Titignan muna namin kung pwede para hindi masayang yung punta. Sabi mo sali kita Telegram, dami video. Agad yun, payag agad yun. Sige. Pag lang, para hindi lang masiro, sementeryo ang bagsak pag wala location. Ang pinakamadali na-try nyo na yun, yung cemetery. Open siya no? Hindi mo kailangan. Pero paano yun? Pag mag-shoot, kailangan mo pa rin ng permit ba pag ganun? Depende sa kung private yung cemetery or public. Public wala naman masyado Minsan nga may na-try ako nag-live ako sa loob ng nicho. Paano? Sabi sa akin nung nanonood, sabi sa akin, "Idol, nasan ka?" Sabi ko, "Hulaan nyo." Sabi ko. Tapos pinakita ko nandun ako sa loob ng apartment. Saglit lang, nagtaka lang ako. Paano ka nakapag-live doon? Di ba walang signal sa sementeryo? Meron naman siya. Meron Depende naman sa location di ba dead spot? Dead spot yung dead spot. Kaya naisip ko, paano nagkaroon ng signal? Dead spot yun. Pero ano yung mga nabisita mong sementeryo? Kasi may mga nagko-comment din sa content namin, sa mga videos namin na try daw namin gumawa ng content sa sementeryo. Ano ba to? Parang ano ba yung mas may experience ka or may mararamdaman ka sa mga bahay? For me, sementeryo, hindi siya kasi kunwari, mas maganda siya kung saan may namatay.
Hindi dun sa huling pinagdala ng patay. Okay. Oo, Tama. kasi dun kasi ano na yun eh, parang ano na yun eh, pahingaan na nila eh. Parang tsambahan na lang makakita ka ron na kunwari may ni-rape doon sa sementeryo. Parang disturb yung kaluluwa, parang mas malaki yung chance na. Pero para sa akin yung mga lugar na kunwari may history na namatay o kaya naging garrison ng Hapon, may mga pinatay sa loob, ayun mas ano ron, mas effective doon kaysa So, sa ibig sementeryo. Sementeryo kasi nakakatakot kasi nandun yung katawan ng patay. Mm. So, Yun ibig lang. sabihin parang ano, no? Parang malabo din pala yung sinasabi nila na ano, no? Na, maraming multo dyan sa school na yan kasi dati siyang sementeryo. Di ba? Kasi, Oo, kasi wala na eh. kasi ba't mumulto ka doon sa bangkay mo, sa katawan mo, 'di ba? Parang yung logic. Siyempre dapat doon ka sa kung saan ka namatay, kunwari na aksidente ka. 'Di ba? Yun naman mostly. Kung saan ka pinatay, parang doon ka lagi maglalagi, hihingi ka ng katarungan. Eh, yung mga namatay doon, babantayan nila yung katawan nila. Parang di ano yung logic niya eh. Actually, galing nga. Ngayon ko lang na-realize. It makes sense. Tama. Ganda-ganda nun ah. Tama. Ayos. Eh, may naging content ka na ba sa isang simbahan? Simbahan, ayun. Meron. Mas nakakatakot sa simbahan. Kasi nung una, hindi ako naniniwala eh. Chapel. Nung nireview ko yung video ko, sa may Rizal din yan eh. Sa may bundok, meron tong retreat house, tapos meron dong chapel. Nag-vlog ako, tapos may tumawag doon sa pangalan ko. Nung nireview ko na yung footage ko, in-edit ko na. Ang linaw, sabi sa akin, babae. Sabi, Aaron, gumanda doon doon sa camera ko. Tapos paglabas ko ng chapel, may bumubulong pa, parang Latin. Ang linaw eh, ang linaw ng salita niya eh. Tumayo nga balahibo ko nung nag-edit ako eh. Sabi ko, haunted talaga sa loob ng simbahan talaga. Akala ko sasabihin mo babae na Latina. Yung pala Latin pala yung salita. Pero inilabutan ako doon sa sinasabi mo. Mamaya i-binge watch ko nga yung mga episodes mo para makaramdam ng takot. Tapos nung And also- nag-lights off kami sa loob ng chapel, may naglalakad na nakatakong sa loob, patay ang ilaw. Kasi kahoy yung saig eh. Oo, naka-heels na. Sabi ko, naka-heels yung multo. Pwedeng bakya kasi matagal na siyang kumbaga sinaunang na siya. Sinaunang tao na, di ba? Kala ko bakal. Hindi. Bakya. Anyways, ano ba yung sasabihin mo, Paps? Mag-play tayo ng isang sample. Hindi, yun nga. Siguro kasi, mas maganda kung si Sir Aaron yung mag-suggest kung ano yung video na ipapakita natin sa kanila. Kahit clip lang siguro or part nung video para if ever na may idea actually, sila for sure maiengganyo kayo na panoorin yung mga videos niya after. Pero ano gusto mong i-play natin ngayon dito? Meron ka bang video na parang okay na okay? Yung diplomat saka yung sa may Clark Hospital, yung morgue ron. Kasi may nahagip ako sa bintana, naglalakad eh. Okay. Wait lang habang hinahanap namin, may tanong lang muna ako. Meron ka bang personal experience? Yung hindi ito nangyari during ghost hunt. Nangyari ito, kunwari, nasa bahay ka lang or ganyan, nakakatakot na experience. Nung high school ako, meron. Sige, pwedeng i-share sa amin habang tapos Bali, parang alas 6 ng umaga. Nagkakape ako nun eh, parang kapasok ko sa school, tapos nakita ko sa gate namin, may pumasok, tumatakbo. Parang papasok doon sa bahay ng lola ko, kasi compound kami. Para siyang parang tao siya na kulay itim, all black. Tapos ang ginawa ko, sinundan ko kasi nga akala ko yung kapatid ko eh. Tapos pagpasok ko sa bahay ng lola ko, walang tao kasi nakabukas lang kasi yung bahay ng lola ko lagi. Pagpasok ko doon, walang tao. Tapos pag-uwi ko ng bahay, nakita ko yung kapatid ko kabababa lang ng kwarto. Napaisip ko, sabi ko, sino yung nakita kong tumatakbo na kulay itim. Parang siya, parang anino lang yung itsura niya.
So, masasabi mo ba na parang kasi sinasabi nila na merong mga bukas yung third eye, ganun. Masasabi mo ba na open or parang active yung third eye mo kung ganun? May parang half open daw siya yung akin. May nagsabi sa akin parang espiritista. Pero ewan ko, hindi ko kasi yung mga third eye. Pero malakas yung pakiramdam ko pag alam kung meron doon sa isang location. Pero may na-experience ka na ba na, alam mo yun, yung parang meron talagang naging epekto sa'yo na parang dinala mo kahit after na nung pagbisita mo dun sa lugar? Ayun, one time meron kasi mostly sa mga ghost hunter, napapagpag yan eh. Oo. Parang 7-Eleven din ba yan? Oo, punong-puno kasi sila lang bukas ng ganung oras eh. Siyempre tapos namin madaling araw. Maghahanap ko ng tatambayan. 7-Eleven talaga doon iniiwan. Pag uwi ko ng bahay, galing kaming Baguio nun eh. May parang may sumama sa akin na kasi may naglalakad doon sa hagdan namin ng madaling araw lagi. Naririnig ko nakatsinelas eh. Tapos nung sumunod, naririnig ko na rin siya ng umaga. Mag-isa ka lang ba sa bahay Oo, sa bahay namin sa Cavite. Parang naririnig ko na siya, parang tuloy, sunod-sunod na araw na naririnig ko na siya. Sabi ko iba na to eh, parang hindi na siya Ang ginawa ko, kinausap ko siya, sabi ko hindi ka welcome sa bahay, parang hindi ka welcome dito, umalis ka na, sabi ko. Kung natutuwa ka sa bahay, sabi ko, maghanap ka ng bahay na pupuntahan, huwag ka rito, sabi ko. Pinagalitan ko eh. Kasi ganun daw eh, may nagsabi sa akin na pagalitan mo. Kasi nga, minsan feeling nila welcome sila. Parang akala nila one of your family sila na welcome sa bahay. Kaya minsan papagalitan mo para umalis. Saan to? Saan lugar ka nun nagsistay? Sa Cavite, yung bahay ko sa Cavite. Grabe. Pero nung nag-vlog ako nun, dalawang location kasi pinuntahan ko nun eh. Parang Baguio sa Casalaw yun. Pero malayo no, grabe yung sabi ng multo. Pucha naman, hindi ako welcome dito. Layo nang babalikan ko. Layo ng pinanggalingan ko, Baguio pa. Tapos pauwiin mo lang din ako. Sabi ko doon ka sa kapitbahay namin. Ayan. Anyways, anong episode? Ito sa Clark. Oo, ito yung sa may Clark. Sa mga listeners. Meron isa yung isa morgue. Meron. Diyan din Ito sa ba? video na yan or ibang video? Luma na to eh. Okay. Yan yung basement ng Clark. Pinaka-basement. Ay, nga no. So, Okay, meron sige, kayong sa may Kasi gusto rin naming bigyan ng parang preview yung mga nakikinig sa Red Door Podcast para maingganyo din silang manood. Kasi isa tong klase din ng media na kung mahilig ka sa horror, tapos parang medyo skeptic ka manood ng mga ganyan. Merong mga legit na nag-ghost hunt talaga na ayun, parang ako tinry ko panoorin nung nakaraan, sabi ko creepy din to eh. Kasi kung mahilig kayo manood ng mga found footage, ganito din yun eh, yun din yun. So, ayun, bibigyan nyo ng try nyong panoorin. Meron na? Andyan na ba, Paps? Ito na. Maganda yung maganda yung style ni Ikaw lang din nag-edit ng mga videos? Editing. Yan. Ay, Paps, sa panood ko yan. Ito, dito natin. Medyo yung editing ko dyan kasi hindi ko siya na-set ng 4K kaya medyo malabo. Okay lang. Dito natin umpisahan sa may bandang Meron pa naman sa likod to eh. Bali, puntahan na lang natin. Ano to, shaman as shaman talaga? Bali yan siya. Nanggagamot din siya. Tapos, Bali, gaya nung dati, pag may nakita kayo, mag-comment kayo at re-review natin yung mga videos na part nung video ko na may na-capture kayo. Dito tayo sa kabila. pinapanood ko pa lang, natatakot na ako. Nakakatakot Isang na. debunker. Si Bongo TV. Bali, may nahagip siya rito sa camera eh. Kasama mo dyan si Bungo Ito yung TV? Ano siya, talagang totally hindi. Bali, nag-vlog sinisigaw siya dyan. May dumungaw sa kanya sa bintana. Diyan siya Pero nag-iisigaw talagang eh. ito kasi morgue to Ako eh. palabas. Posibleng wala.
Kung nakikinig kayo sa Spotify, pinapakita namin yung mga clips ng video ni Sir Aaron or yung Anywhere TV. Kung gusto niyo mapanood, punta kayo sa YouTube, panoorin Ito niyo. yun. Tapos kung gusto niyo mapanood yung full na video, punta kayo sa channel ni Anywhere TV, andun yung mga videos niya. Correct. And, Aaron, tanda mo pa ba dito kung saan banda yung may sinasabi kang dumungaw? Bandang gitna ata yun. Sabihin mo kung nalagpasan ko na. Exit. Lagpas na? Di ba? Exit na. Hindi. Sige lang. Forward mo lang. May pantay yung battery. Hanggang Lagpas na? dito sa part na to. Sige, forward mo lang. Yan. Kasi Grabe, para pag, sobrang wala talagang ilaw dyan, no? kasi ayun. Ayun, Kasi para pag gusto nilang mapanood ng buo, ay pupunta lang sila doon sa may YouTube channel ni Anywhere TV. Pero ito yung preview kung ano nga ba yung ginagawa ni Anywhere TV. Grabe, Paps, hindi ko alam kung kaya ko yan. May multo dyan. Tignan mabuti ang kanang bintana. May tila isang puting imahe o refleksyon ang nagpakita. Ay, oo nga. No. Ay, hindi ba ito? Parang may sumilip na. Oo nga. Oo. Tapos mawawala yan pagka ano. Parang siya nakabarong eh. Dumaan doon sa bintana. Tapos sa kabilang side, wala na siya. Engineer, Ay, oo. foreman, office. Oo, wala na nga dyan, no? Di kaya si Foreman yun? Nakasulat sa padang. Ay, the foreman. Isa pa. Saan kaya maganda ilagay yun? Sabi, tinan mo, pinapanood ko pa lang, kinikilabutan ako na parang, Tapos may mga paniki pa eh, no? Tao dyan. May multo dyan. Tignan ay, mabuti ang ilan kanang kayo niyan? bintana. May tila isang puting tatlo kami. imahe o refleksyon ang nagpakita. Oo nga, no? Parang ano Yun, nga, parang meron parang talaga, Paps, oo. Parang, tapos bumalik. Kasi hindi mo rin mas kinikilabutan na kayo. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba. Engineer, Tapos yung foreman, next na office. clip, wala eh. Kasi doon may puti eh, no? Oo. Bali na, trinay na rin, i-debunk yan. Hindi rin ma-explain eh. Grabe katakot. So guys, kung gusto nyo mapanood yung pinaka full video nito, puntahan nyo lang yung YouTube channel ni Anywhere TV. Ayan. Tatakot na ako sa Tumblr na lang ako tatae. Pero ang ganda. Gusto ko yung nung pinanood ko yun, unang ko napansin, ang ganda ng quality ng videos. Tapos nakikita mo. Iyon, sabi ni Aaron kanina, malabo pa yon. Pero habang nanonood ako, iba din yung appeal kasi ng medyo parang grainy na video eh. Mas Grainy nakakatakot. na luma eh. Tsaka yung kulay niya, parang malaala Grave Encounters yung datingan. Yung greenish na Ganda eh. Yung iba kasi parang nilalagay ng filter para medyo binidiliman pa ng konti. Yung sa'yo, wala? Wala naman. Natural. Sa akin wala. Hindi naman ako naglagay. Oo. Grabe, no? Tapos, parang tinatry ko isipin kung paano yung pagtayo yun. Siguro, makita pa lang natin yung ganun kadilim. Tara, Paps, cancel na. Oo. Magkwento-kwento na lang tayo. Kasi siya parang ang namin, kaya namin na-explore yung buong lugar. Parang kami yung nagiging parang mata sa katenga ng mga viewers. Kasi sila hindi nila kaya puntahan. Kami pupunta, parang siya, POV ang dating. Oo. Parang Yun nga eh. yung mga hindi nyo napupuntahan namin. Tapos Oo. pinapa-experience namin yung iba kasi naglalagay ng background music eh. Sa akin kasi hindi ako naglalagay Ayun nga. talaga kasi minsan may yung mga viewers kasi nakiki-participate para marinig minsan may naririnig silang hindi namin naririnig eh. Parang may na-miss ka idol ganito dito sa part na to narinig namin. Kasi yung iba naglalagay ng background music tapos puro cut na. Kaya yung viewers hindi sila makapag-participate sa sa experience sa lugar.
So Kung ano, meron- ang Sige, Paps. ang habol mo is yung immersive na experience, yung parang sila rin yung kasama mo na nandun, kaya as much as possible hindi ka naglalagay ng music, kung ano yung tunog talaga sa paligid yun din yung Oh, maririnig. yun. Binubuo mo yung footage kasi parang yun yung kung ano yung talagang naging lakad mo doon sa may lugar na yun is yun din yung ipapakita mo. Magaling, maganda idea. If ever ba na may mga gustong masubukan yung mga ganun, ano yung mga parang importanteng kailangan nilang gawin before nila subukang gawin yun? Ano kasi, pag ganyan, kailangan talaga may kasama ka. Mhm. Pag lalo na hindi ka pa sanay. Kasi ano siya, parang nung may kasama kami dati takot, parang ano siya, parang mas lapitin yung mas marami kami na capture nung may kasama kaming takot. Para sa 'di ba, they feed on your fear. Fear. Parang mas lumalapit sila pag alam nilang takot yung parang sa experience ko lang, pero mas kung mag-go sa hunting talaga, mas maganda, mas marami lalo na pag first timer ka. Mhm. Kasi hindi lang siya yung minsan yung terrain ng lugar, minsan may mga butas. Kunwari nahulog ka ron, mag-isa ka lang, tapos syempre hindi ka na makahingi ng tulong. Mhm. Mas maganda alamin mo rin yung lugar bago mo puntahan. Tingnan mo kung ano yung mga dadaanan mo ron, o kaya tapos ayun, magpapaalam ka lagi. Wag Mhm. over the back. Oo. Kasi mamaya makasahan ka ng shotgun eh. Ayun, tapos ayun, lagi kang may kasama para in case kung may mangyari o kaya may maaksidente ka. How Ayun, about sa mga orasyon-orasyon? Naniniwala ka ba sa mga ganun? nagdadasal din ako after nung exploration ko. Parang lang, pinagdadasal ko lang yung parang kung sino may nandun. Thank you lang ako na pinayagan ako mag-explore dun sa lugar. Kasi talaga pag ron, kung ano yung dinatdam mo ron, yun lang yun. Wala kang sisirain, wala kang guguluhin. Oo. Kasi nga 'di ba, leave nothing but footprints, take nothing but Oo. pictures, tsaka Parang respeto dun sa lugar nila. Oo, tama no. Napansin ko pala marami kang mga movie posters sa likod. Ano yung pinaka ano lang to, singit lang na tanong. Ano yung pinaka paborito mong horror movie? Evil Dead. Evil Dead. Pang lahat. Ultimo yung luma. Yung luma, ang gusto ko. Ayaw mo na nung 2013. Ayos lang din, pero mas trip ko yung luma. May pagka Hindi, ayaw mo nung yung Grave Encounters, di mo nagustuhan? Grave Encounters. Kasi parang same yan sa ginagawa mo na parang pumunta sila sa isang haunted na asylum. Hindi ko pa ata napanood. Grave Encounters. Maganda rin. Isasali kita sa TJ. Maraming video doon. Meron yung Grave. Meron yung Grave Encounters. Nga pala, si Sir Aaron, wala ka dito sa Pinas ngayon, di ba? Wala. Nasa dito ako sa Saudi ngayon. Sa Saudi. Pag umuwi ako, nag-vlog ako pinipilit ko makapag-vlog ng marami. Ay, yung meron dyan pa ba? ako. Wala May vlog dyan. ako rito. Meron dito. Sa may, nakakatawa nga yun yung exploration ko ron. Kasi nag-vlog ako ron, hindi ako nagpaalam. Kasi may mahigpit dito Ang nakakatawa, ang gumawa ko ng trailer, pinost ko sa TikTok. Tapos nagtataka, pa lang siya, parang wala pang one day, naka 70,000 views na. Sabi ko, ayos Tapos, kaya lang puro Arab yung nagko-comment. Tapos ang ginawa ko, translate ko yung comments nila. Sabi sa akin, magantay ka na lang ng pulis, dadamputin ka na, military housing yung pinasok mo. Sabi sa akin. Nagulit ako, sabi ko, akala ko kasi ordinary housing lang siya. Yung pala military housing pala yung pinasok ko. Ayun lang. Habibi, yun. Ang ginawa ko, hinide ko muna yung video, tapos binalik ko na after inalis ko muna yung para medyo mainit yung video Kasi nakita ko daming share Dami niyang shares hinide ko muna, tapos binalik ko na siguro after a month.
Grabe, Pero no? wala kang na-try dyan na na bisitahin na haunted place. Yung military housing yun, may nakaka-capture ako ng orbs, saka may boses ng babae sa isang kwarto. Oh. Kaya lang Ano yung mahina salita? Minax ko lang yung volume niya. Ano yung salita? Nag-hum lang siya eh. Mm. Parang hum. Gumanon lang. Tapos yung sa mosque naman, sa mosque nila, may orbs na tumawid doon sa harap ko. Hindi ko siya nakita. Doon ko na nakita sa camera, sa footage Sa na. video na. Sa editing ko na siya nakita eh. Grabe. Meron, May meron chance din ba ako- ito? Sige, go. Paps, ikaw muna. Hindi, wala namang kwenta to. Sabihin ko sana Hindi, meron sige. din. Hindi, sabihin ko sana meron din ako na experience niyan, babae na nagham. Nung magde-December yun eh. Nagham? Mm-mm. Naghamon? sabi ko sa'yo walang kwenta eh. Ano yung sasabihin mo? Ayun, sa akin kasi, nabanggit kasi kanina ni Sir Aaron na babalik siya eventually dito sa Pilipinas. May chat na, ewan ko di ko alam kung itatanong ko na ma-invite mo kami sa mga exploration Pwede. mo minsan. Para may kasama kami na marunong talaga, tsaka alam ko ano yung gagawin. Pwede. Meron na akong mga nakaabang na location eh. Sa may Pampanga, funeral homes. Paano Abandoned. funerals? Isang bahay, Ano na siya, kompleto na. Doon na na-imbalsa yung bangkay. Natakot. Pag Pwede. uwi ko, pwede tayo mag-vlog doon. Doon tayo sa may yung hinihiga ng patay. Pwede kayong mag-podcast doon. Ganda, Nakata- sige. Ngayon pa lang na-imagine ko, kinakabahan na ako eh. No? So, Andiyan parang, naman si alam mo yun, andiyan naman si Sir Aaron eh. Hindi, paano Kaso- kung mangyari yung yung kinatatakutan natin, yung sabi natin, 3 tayo pumunta, tapos maya pabawas ng pabawas. Hanggang mag-isip. Napansin mo, asan na yung dalawang kasama? Tapos parang, ayun na, wala na. Tapos nag-chat, Boss Aaron, nandito na ako sa bahay. Salamat Hindi, ang chat, Linggo, wala na ako kasama. oo, ang chat, asan ka na ba? Kanina ka pa namin inaantay dito sa venue. Ibang venue pala yung napuntahan mo, tas iba rin yung kasama mo. Kumbaga parang mga lang, mga doppel lang. Pero kasi iniisip Minsan ko, parang Sir Aaron, makakaano ba yan? Kasi di ba nabanggit mo kanina na kapag may kasama kayo na natatakot, mas marami kayong nakukuha. Parang feeling ko ganun yung mangyayari sa atin. Dalawa pa yung kasama mo matatakot. hindi tayo masisiro nun. Yun nga purpose ng collab eh. Tayo yung pain. Oo. Tapos bigla ako magsasabi na kung nandyan ka nga, pwede bang sumapi ka sa kasama ko? May gumagawa ba nun? Meron? Wala naman. Wala naman. Gusto Sige, ko okay. sabihin sa may kasama ko, may kakolab ako. Gusto kong sabihin kung totoong nandyan ka, pwede bang sumapi ka sa kasama ko? Mamaya gumagapang na sa ball, no? Oo. Gumanon ako. Gumagapang na sa ball. Tapos bakit? Natapakan mo yung pa ako. Hindi kasi madilim yung area. No? Ayun na nga. Oo. Anyways, mukhang marami pa kaming gustong malaman talaga. Marami pa kaming gustong questions. Pero looking forward ako na mangyari yung if ever man na umuwi ka dito is makapag-collab tayo. Kasi gusto rin namin ma-experience. Ako kayo agad. Gusto namin maki-experience yan. Pero syempre, ako isipin ko palang, panoorin ko palang yung video mo kanina. Yun pa lang na naglalakad ka sa madilim. Tapos medyo parang yung lugar, wala talagang tao. Imagine ko pa lang pinapanood ko pa lang yung video. Parang takot na ako what more kung nandun. Ano kayang may experience yun. Pero gusto ko matry. Ano naman yan, unti-unti lang. Mga una, pangalawa, pangatlo, mga susunod parang na-overcome mo na yung takot. Minsan kasi ang takot kasi parang nasa isip lang eh. Kunwari, 'di ba, nanonood ka ng mga horror movies. Tapos doon sa pinuntahan mo may pinturin.
doon sa napanood mo, may dumungaw doon sa horror movies na napanood mo. Kaya nasa isip mo pa lang, papalapit ka pa lang doon sa pinto, may dudungaw dyan. Parang sa'yo pa lang, tinatakot mo na yung sarili mo. Oo. Dapat parang happy Wala, thoughts before, kaso ang hirap eh. Ang hirap mag-happy thought sa ganun eh. So yun. Saan ba nila ikaw pwedeng i-follow? Aside from YouTube na alam naman natin marami kang videos na pinopost doon. Ibang platforms na kung saan nagpo-post ka or nagsisend ng update para malaman nila. Ayun you can follow me sa aking TikTok account. Anywhere TV rin yung pangalan, saka sa Facebook. Minsan may mga updates ako ron, mga aking lakad. Sa Anywhere TV sa Facebook, may page ako ron. Ayun. Anywhere TV sa Facebook, sa TikTok, tsaka sa YouTube, guys. Kung gusto niyo ng ganung klase ng content, panoorin nyo kasi ano siya hindi siya yung usual na pinapanood natin ng mga Pinoy. Though marami baka ako lang yun, pero nung tinry kong panoorin, nakatakot siya. Try nyo din, guys. Kung hindi Napossess na ako. So, James, Napossess na yung kalahati ko. Ayun, maraming salamat pala ulit Anywhere TV sa pagpapa-unlock ng aming invitation. Hopefully may part 2 since marami pa talaga kaming katanungan, marami pa kaming gustong malaman. Saka may magko-comment Looking dyan ng forward mga to tanong nila. Thank you for having me sa podcast. First time ko na podcast. Kaya ayun. Maraming salamat kaya support natin ng The Red Door Podcast. Yan. Thank you so much. Siyempre, support din natin Anywhere TV. Tapos, kung meron kang mga tawag doon, collabs in the future din na gusto mong i-plug, pwede namin din yan i-share. Pero for now, sobrang natuwa ako sa discussion natin ngayon kasi may mga bagay ako na hindi ko alam before, lalo na yung sa tawag doon sa sementeryo. Dati parang marami nagmumulto doon, pero that makes sense. Ang ganda nung idea na yun. Okay ka lang, James? Parang ayan, bago ako tingnan mo yung isang mata na-possess na. Ayun, maraming salamat. Last na pabate or may gusto ka bang i-plug Anywhere TV? Shoutout pala sa mga sumusuporta sa akin sa Anywhere TV, saka sa The Red Door Podcast. Ayun, thank you so much. Sana makapag-part 2 ulit na masarap na kwentuhan Parang tropa-tropa lang yung kwentuhan. Oo, for sure yan, for sure. Pag nandito na naman namin. Napuputol ka na pa. Ayun, so maraming salamat. Oo nga Hindi ko alam kung anong nangyayari sa internet Pero ayun, maraming salamat ulit Sir Aaron or Anywhere TV sa pagpapa-unlock ng invitation na. For sure, masusundan to kasi gusto ko yung naging conversation discussion natin lalo na horror talaga siya. Ayan, closing. Ayun, so maraming salamat ulit Anywhere TV. Again, my name at ako naman si Tito James Zhu, kasama si Tito Ian na na-disconnect at si Anywhere TV at ito ang The Red Door Podcast PH. Bye. Thank you, guys. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.